Magandang araw mga bata! Magandang araw po, Guro! Manatiling nakatayo para sa ating panalangin. Ano ang ginagawa natin kapag tayo nananalangin? Ito ang pagkikigay ng Ang inyong mga ulo at isikit niyo ang inyong mga bata. Panginoon, maraming salamat po sa hapon na ito. Gabayan ninyo po kami sa aming mga aralin. Buksan ninyo ang aming isipan upang maunawaan namin ang aming tatalakayin ngayon. At bigyan ninyo po kami ng lakas at karunungan. Amen. Maaari na kayong umupo, pero bago kayo umupo ay pakiayos ang inyong mga upuan at pakipulot ang mga kalak sa ilalim ng inyong mga upuan. Ngayon, tumingin nga kayo sa inyong kanan, sa kaliwa, sa likod, at sa harap. May lumiban ba sa inyo? Amen. Bakit lumiban si Amelia? Sabihin mo sa kanyang magpagaling at Yes, teacher. pumasok sa susunod na klase natin. Narito ang ating classroom rules. Pakibasa nga. At pakinggan ko ang ilang laro. Makinig kayo ng mabuti sa akin at sumali sa ating talakayan. Respetuhin ang bawat isa. Respetuhin niyo ako bilang inyong mga guro at respetuhin niyo rin ang inyong kapwa mag-aaral. At alamin niyo ang ating mga aralin at laging handang matuto. Naiintindihan ba ang ating classroom rules? Yes, Guro! Bago tayo dumako sa ating bagong aralin ay magbalik-aral muna tayo. May ipapakita ako dito sa harapan at babasahin ninyo ng mabuti at sasabihin nyo kung tama ba ito o mali. Malinaw ba? Oo, Guro! Sino gusto magbasa? Alshel? At sa next ay ang akda na naglalahan ng damdamin kaya ituwan at reaksyon hinggil sa makabuluhak pakpa. Tama ba ito o mali? Tama, Guro. Very good. Ang susunod na talata, pakibasa nga. Lahat kayo, basahin niyo. Ang salaysay ay tuwirang akda na naglalahan ng damdamin, kaisipan at reaksyon hinggil sa makabuluhang paksa. Tama ba ito o mali? Tama! Ito ay tama. Ang susunod, pakibasa nga. Ang pamamagitan ng salaysay ay naging makatotohanan ng impormasyon gamit ang maliit na salita at maayos na balangkas. Tama ba ito o mali? Mali! Ito ay mali. Bakit kaya mali ito? Ano ang mali sa sentence na ito? Tama. Ang mali dito ay yung di makatotohanan. Ano dapat? Makatotohanan. Ang formal na salaysay ay naglalahad ng makatotohanan impormasyon gamit ang maingat na salita at maayos na balangkas. Ang susunod, pakibasa. Ang formal na salaysay ay tumatalakay sa mga seryosong paksa at nangangailangan ng masusing pag-aaral at malalim na pagkaunawa sa paksa. Tama ito o mali? Tama! Tama. At susunod, Isang halimbawa ng formal na salaysay ay ang katawan o diary. Mali! tama ito o mali? Mali! Bakit kaya? Ano ang mga halimbawa ng formal na salaysay na Research. natin noon? Research. Ano pa? Ito, editorial. Yun ang mga halimbawa ng formal na salaysay. Ang susunod, Mayroong apat na bahagi ang salaysay. Simula, gitna, wakas at conclusion. tama ba ito? Mali!
Mali. Bakit kaya ito'y mali? Ano ang pagkakalimutan ito? conclusion, Guro. Walang konklusyon dahil ang konklusyon nasa wakas. At may tatlo lang itong bahagi. Ito ang simula, gitna, at wakas. Talagang naiintindihan ninyo ang ating talakayan noong nakaraang araw. Bigyan na ninyo ang mga sarili ng limang palakpak. Ngayon naman mga bata, meron akong pangagitan sa inyo. Kilala niyo ba kung sino ito mga bata? Oo. Sino siya? Ang ating pambansang bayani. Yes, Miss Mel? Hotel del Duro. Tama, sa ating hotel dyan ang ating pambansang bayani. Alam niyo ba kung ano ang kanyang tunay na pangalan, mga bata? Hindi po! Sige. Sa ating pakibata? Jose Rodacio Rizal Mercado y Alonso Realonda. Tama. Siya ay si Jose Bonifacio Rizal Mercado y Alonso Realonda o mas kilalang Pepe. Gusto niyo bang malaman ang naging buhay ni Rizal, mga bata? Kung gano'n ay makinig kayo sa akin at aking ikukwento ang naging buhay ni Rizal. Ito ay ang talambuhay ni Jose Rizal. Si Jose Rizal ay ang pambansang bayani ng Pilipinas na ipinanganak noong Hunyo 1861. Saan siya pinanganak, mga bata? Tama, siya ay pinanganak sa Calamba, Laguna. Siya ay isang matalinong mag-aaral na nagtapos sa Ateneo de Manila noong Marso 23, 1876. At ipinagpatuloy niya ang kanyang pag-aaral sa Europa na kung saan siya rin ay nagtapos ng medisina at filosofiya. Ito na si Rizal noong pumunta siya sa Europa. Si Rizal ay sinulat niya ang Noli Me Tangere at El Peligro Teresmo upang ilansad ang pang-aabuso ng mga Kastila noong 1885. Itinatag din niya ang La Liga Filipina sa taong 1892 at itinatapon sa dapitan. Siya rin ay kabilang sa pagtatatag ng kilusang KKK na ang ibig sabihin ay kataas-taasang kagalaman, kapitulan ng pangangalaga. Tama. Itinatapon si Rizal sa dapitan na kung saan dito siya ay naglingkod bilang isang manggagamot at guro. Kalauna si Rizal ay inaresto at inatulan ng kamatayan. Kailan inatulan ng kamatayan si Rizal? December 30, 1896. Tama, siya ay inatulan ng kamatayan noong December 30, 1896. Siya ay binaril sa lugar na Babugayan. Tama. Ngayon mga bata, nakinig ba kayo sa ating kwento? Kung gano'n, kung nakinig kayo sa ating kwento, bakit kaya sinabing matalinong mag-aaral si Rizal? Ano sa tingin ninyo? Yes, Pamela? Magaling si Rizal sa maraming bagay dahil mahilig sa pagmamahal. Tama. Sinabing matalinong mag-aaral si Rizal dahil siya ay mahilig magbasa at maraming kurso ang kanyang natapos. Ano naman ang kanyang itinatag upang matigil ang pang-aabuso ng mga Kastila sa atin? Ano ang kanyang sinulat at itinatag? Yes, Natasha? Nagsulat siya ng novelang Noli Me Tangere.
Ano naman ang kanyang kinakasladation? Tama! Siya ay nagsulat ng Monument Angere at Entelibusment upang paligid ang pangabuso sa atin ng mga kanila. Itinatag din niya ang La Liga Pilipina. Ngayon naman mga bata, bakit kaya imbis na bumamin si Rizal ng lahat at ay pinili niyang magsulat na lang o gamitin ang papel at konse? Inyanuhan? Yes, Janagit. Dahil ayaw niya na kung may namamatay din. Tama, dahil ayaw na niyang may mamamatay or meron pang buhay. Yes, Pamela? Hindi kasi alam ni Rizal na kapag in-espada ang magagamit patatalo ang mga dahil wala silang mga kagamitan. Tama. Dahil si Rizal ay naisip niya na matatalo ang mga Pilipino pag sila ay lumaban gamit ang espada sa mga baril ng Kastila. Mahusay mga bata. Alam niyo ba kung ano ang tawag sa aking pinento na tungkol sa buhay ni Rizal? Hindi po. Hindi. Ito ay ating tinatawag na talambuhay. Pero bago yan, meron muna tayong vocabulary word. Vocabulary word. Ang vocabulary word natin ay pinakakalooban. Ang ibig sabihin dito, pinakalooban ang mga bagay or mga gustong sabihin ng isang salaysay. For example, halimbawa, ang aking binasa na talambuhay ni Rizal ay may pinakalooban nitong emosyon at moral na aral sa atin o sa mga mamamata. Sa ating pinag-aralan, kung ang formal na sanaysay ay objektibo at nangangailangan ng masusing pag-aaral o masusing pag-aaral na nakabatay sa datos, ano naman kaya ang di formal na sanaysay? May ideya ba kayo? Walang ideya. So, pakibasa nga. Ang di formal na sanaysay ay subjektibo at nakabatay sa personal na karanasan at opinyon. Tama, ito ay personal at subjektibo. So sa ating binasang buhay ni Rizal kanina, paano niyo nasabing ito ay isang talambuhan? Yes, Pamela? Dahil ito ay tumutukoy sa panahon at mga pangyayari na nangyari sa panahon ngayon. Ito ay nagsisimula sa kapanganakan hanggang sa kasalukuyan ng kamatayan. Tama. So paano siya naging halimbawa na di formal na sanaysay? May ideya ba kayo? Suro, Angela? Dahil personal na karanasan Tama! Ito ay di formal na sanaysay dahil ito ay personal na sulatin. Yan. Bago tayo magpatuloy, maaari bang tumayo ang lahat? And gusto kong shake your body nyo nga, ang inyong mga katawan. Shake your body ka na. Shake your body. Sige pa. Iris, pwede kang pumunta dito sa harap. Shake your body. Lahat ng hindi tumatayo. Maaari na kayo ngayon. Sige na, shake your body. Iris. Sundan si Iris. Shake your body, Iris. Shake your body, shake your body, shake your body, shake your body, shake your body. Teacher,
Kumain ba kayo? Yes, sir! Kumain ba ba kayo? Pero bakit ka? Bakit wala kang lahat? Meron, sir. Wala kang lahat? Bakit yung ba wala? Meron din? Stress ka? Sige. Lahat naman tayo may stress. Ayan. So, ang tatanungin natin ngayon ay ang mga bahagi ng di-formal na sanaysay. Sa pagsusulat ng di-formal na sanaysay, meron tayong tatlong bahagi. Ano nga ulit ito? Panimula, katawan, Gitna. Yes. Sa panimula, di ba, pinag-aralan natin ito sa formal na sanaysay. Ano nga ulit yung panimula sa isang formal na sanaysay? Anong layunin? Anong ginagawa natin sa, yung sinusulat natin sa panimula ng isang sanaysay? Nako, nakalimutan nyo na. Plus 5 points sa mga kasagot sa akin. Yes, Pamela. Puro maaaring mas maglagay ng katanungan doon. Maaaring maglagay ng katanungan sa Panimula ng sanes. tama. Yan na yung pagsusulat ng sanaysay. Pero ano yung nilalagay natin doon sa panimula? Ano yung parang purpose? Ano yung layunin? Meaning? Nagpapakilala ng pagsabi. Tama, maraming salamat. Ito ay ang pagpapakilala sa paksa o layunin ng ating sinusulat na sanaysay. Yung sinabi kanina ni Pamela na pwede tayo maglagay ng katanungan, yun yung actual na pagsusulat. Tama? Pero pinapapalooban ng isang panimula ay ang paksa o layunin. Balikan natin ang palambuhay ni Rizal kanina. Ayan. Basahin niya natin lahat. Yan, maraming salamat. Ito yung tinatawag natin panimula sa kalambuhay na binasa natin kanina. Kung ating titignan, babasahin ang halimbawa nito. Ano kaya yung paksa o layunin ng panimula nito? Ano kaya yung parang focus? Ano yung parang topic ng paksang ito? Yes, marami. Ito ay si Jose Rizal ang paksa. Maraming salamat. O kaya naman ito ay ang buhay ni Rizal. Ang salang buhay ni Rizal. Maraming salamat. Ayan, tingin pa tayo ng ibang halimbawa. Maaari mong basahin natin lahat. Mahal ko kaibigan, nagkakala ako at naging kaibigan kita, at sana ay tumagal ang ating pagiging magkaibigan. Nagpapasalamat ako dahil itinuring mo ako parang kapatid. Lagi ka nakakampi sa lahat ng nangyayari. Sa laro, pakawin man yan. Salamat dahil lagi kang nakasuporta sa akin kapag ako ay sumasali sa mga competition. Salamat dahil lagi mo akong tinutulungan sa lahat ng oras kahit na marami ka rin ginagawa. Pangako ko kayo na lagi kang akong nandito kapag kailangan ko ako. Alam niyo ba kung anong tawag yung mulatin na ito? Liham. Liham sa kaibigan. Kamay? Gusto ko ng kamay? Liham para sa kaibigan. Ito ay isang suminang? Liham. Anong klaseng sulatin nito? Liham po. Anong klaseng sulatin nito? Sinabi mo naman yan. Di formal. Ito ay di pa ba? Anong klaseng sulatin? Mga kaibigan, liham po kayo. Kaibigan ito ay? Liham po. Liham. Tama. Ito ay isang liham. Ang liham ay isang hindi formal na isay. Ito ay personal na pangipag-usap sa isang tao o sa pamamagitan ng pagsulat. Hindi sabihin, kapag sinasabi natin liham, ito ay pangipag-usap sa ibang tao gamit ang sulat. Hindi gamit ang bibig, kundi gamit ang sulat. Ito ay tinatawag natin liham. Ngayon, Pini, so inata mo kanina, paano mo talaga rin liham? Ano yung parang naging idea mo? Ano yung parang indication? Kasi merong receiver doon, meron siyang taong sinulatan. Meron siyang tao, sinulatan. Okay. Pwede. Tama. Tama naman yan. Meron ba? Angel? Dahil po sa mahal kong kaibigan ko. Tama. Dahil ito sa mahal kong kaibigan. Alam niyo ba kung ano tawag dito sa mahal kong kaibigan? Pambandi. Tatay? Pambagi. Okay, kapag sinasabi natin liham, ang pagkakaiba ng ibang mga lulat, meron tayo yung natawag na
Pambati at ay around sa mga mahal na kaibigan. Dear Ma'am, nakapagdala ba kayo ng letter? Yes. So meron tayong Dear Ma'am or to whom it may concern. Yun yung indication para masabi natin na liham. At para masabi natin na ang isang sulat ay isang halimbawa ng liham. Ngayon, bumalik tayo sa panimula. Asan yung panimula nitong sulat na ito? Hanggang magkaibigan. Nagagalat ako at naging kaibigan kita. Sana ay tumagal ang aking pagiging magkaibigan. Ngayon, sabi natin kanina, sa panimula, ang layunin nito ay magkilala na paksa o layunin. Dito sa nakasulat dito, nakikita ba natin na nalalaman ba natin ang paksa ng sulatin na ito? Yes, sir. Ano kaya yung paksa ng sulatin na ito? Salamat. Nagpapasalamat. Masasalamat kanino? Sa kaibigan. Sa kanyang kaibigan, tama. Pagmamahal sa kanyang kaibigan. Pagmamahal sa kanyang kaibigan, tama. Pagiging Para kaibigan. pagkakaibigan, tama. Pwede rin yun. Ngayon, ito naman, basahin din natin ito. November 16, 2025. Sandali lang, gusto ko ng isa. Teacher. Yung medyo, Yes, sir. yung sana may napil yung pagbabaya. Teacher. Tama. Sir, Ami. Yes, lahat. Teacher, November 16, 2025. Very stressful ang araw na ito. Sandali lang, no? Nakikinig niyo ba sa kanila? Hindi ko ako lang yung niya, pwede ba kita kita? Sir, atin na pizza. Ay, hindi ba malakas? November 16, 2025. Hi! Very stressful ang araw na ito, Diyos ko, Lord. Una, nag-report kami. Pangalawa, nag-activity kami ng Santa Mama. Pangatlo, nasira sa patos ko. Pang-apat, nakita ko si Crush Cakes na may bebe love. May bebe love na may kahawang na iba. Ay! My God! Sana bukas, happy naman. Gusto Lord daw. Very stressful ang araw na ito. Alam niyo ba kung anong tawag? Maraming salamat, Pamela. Alam niyo ba kung anong tawag sa sumatin na ito? Ito ay isang diary, tama. Pakibasa na. Sa uli ng di formal na sanaysay, ito ang sulatin na naglalakad ng araw-araw na pangyayari. Yes, tinatawag natin araw-araw o diary. Ito naman yung dinedetalye natin kung ano yung nangyari sa atin sa isang araw lamang. Yes, sige ma'am. Ano, ang pagkakaiba nito sa tinatawag natin kalambuhay, yung kalambuhay kasi yung buong buhay ng isang tao. Ang kalarawan naman, ito yung isang araw lamang. Pero nandun pa rin yung mga detalye kung ano nangyari dito sa araw na iyon. Kaya balikan natin yung diary kanina. Hi! Very stressful ang araw na ito. Diyos ko, Lord. Sir, louder. Ha? Hindi, okay na yan. Okay, dito. Ito yung panimula. Hi, hanggang Diyos ko, Lord. Ano kaya yung paksa ng sulatin na ito? Stressful na araw. Tama, yun yung paksa ng araw na ito. Makikita natin yung araw ng isang tao dahil dito sa panimula. Kaya nakita na ba natin kung anong ilalagay natin sa panimula? Ano nga rin ilalagay natin sa panimula? Layunin. Maraming salamat. Susunod naman. After ng panimula, ano yung susunod? Katawan. Ano yung ilalagay natin sa katawan? Nilalaman, yes. Informasyon, yes. Kwento, pwede. Ano ba? Detalye ng isang sulatin. At dito natin ilalagay yung detalye ng ating mga sinusulat. Pakibasa nga. Nilalakad ang maling punto, argumento at detalye na nagpapagitan sa panasulat. Ito ang pinakamahalagang bahagi. Binubuo ng maraming talata, depende sa haba at dami ng ideya. Ayan. Sa katawan, dito natin ilalagay yung detalye ng ating mga sinusulat. Ito rin ang sinasabi yung pinakamahalagang bahagi. Bakit kaya pinakamahalagang bahagi ito? Ano kaya yung rason? Bakit ito yung pinakamahalaga? Bakit hindi yung panimula? Kasi picture dito na is nakakadetalyado ng kung ano yung paksa sa kanila. Tama, dahil dito na dinadetali yung paksa mo o layunin. Maraming salamat. Ngayon, balikan natin ang
Tingnan natin ang pagkakaiba ng katawan ng talambuhay sa iba pang mga sulatin. Sa talambuhay, ang katawan ito ay pinapapalooban ng detalye tungkol sa isang buhay ng tao. Tandaan natin ang talambuhay, ito ay mga detalye sa buhay ng isang tao. At sa katawan, dito natin nilalagay yung mga detalye iyon. Balikan natin ang halimbawa ng binasa natin kanina. Siya ay isang matalinong mag-aaral na nagtapos sa Ateneo de Manila at nagpatuloy ng pag-aaral sa Europa, kung saan natapos niya ang medisina at filosofiya. Sinulat niya ang Noli Tamire at Elvin Busquets upang ilantad ang pang-aabuso ng mga Kastila. Tinatag din niya ang La Liga Filipina at pinatapon sa Dapitan, kung saan naglingkod siya bilang manggagamot at burot. Kalaunan siya ay inaresto at tinatulan ng kamatayan. Noong Disyembre 30, 1896, siya ay pinalis sa Bagong Bayan. Ngayon, sa aking binasa, nakikita niyo ba yung detalye ng buhay ni Rizal? Oo, guro. Opo. Ano yung unang sinabi dito sa katawan? Saan siya nagtapos? Kung saan siya nagtapos. Ano ba? Mga kanyang isip. Kung saan siya nag-aral. Ano ba? Mga kanyang isip. Mga librong sinulat niya. Ano ba? At yung mga kinasal. Yung mga tinatag niya katulad ng La Liga Filipina. Ano ba? At kailan Kailan siya namatay? Ano ba? Yes, Clarence? Kung saan siya pinatay. Kung saan siya pinatay at inaresto. Dito natin nilalagay yung detalye ng buong buhay ni Rizal. Kumbaga doon sa kanimulan, yun lang yung paksa. Ay yung paksa naman yun, nilalagay natin sa katawan ay ang detalye kung bakit yun yung paksa natin. Naiintindihan? Yun yung sa talambuhay. Ngunit, kung titignan natin ang katawan ng isang liham, pakibasa nga. Sa liham, ang katawan ay pinapalooban ng detalye kung bakit tayo ay nagsusulat. Tama, dito natin ilalagay kung bakit tayo nagsusulat para sa isang tao. Kunin natin ito bilang isang halimbawa. Nagpapasalamat ako dahil itinuring mo ako parang kapatid. Lagi kitang kakampi sa lahat ng nangyayari, sa laro o away man yan. Salamat dahil lagi kang nakasuporta sa akin kapag ako ay sumasali sa mga kompetisyon. Salamat dahil lagi mo akong tinutulungan sa lahat ng oras kahit na marami ka rin ginagawa. Dito sa passage kanina, sinabi natin na ito ay ano yung panimula ulit? Ito ay pagpapasalamat sa kaibigan. Dito naman sa katawan, dito ba ilagay ba dito kung bakit siya nagpapasalamat? Opo, Tama, bakit kaya siya nagpapasalamat? Yes? Dahil sinuri siya parang kapatid. Laging nakasuporta. Sir, lagi niyang kakampi na lahat ng bagay. Laging niyang kakampi sa lahat ng bagay. Pero ba? Lagi niyang tinutulungan sa lahat ng oras kahit marami siyang ginagawa. Lagi siyang tumutulong sa kaibigan niya. Dito sa katawan, dito na niya sinabi kung bakit siya nagpapasalamat. Dito niya na dinetalye kung bakit, anong layunin kung bakit siya, anong rason kung bakit siya nagpapasalamat. Tignan naman natin ang tala-arawan. Pwede pakibasa? Sa kalarawan, ang katawan ay nagpapagawa ng detalye ng mga naganap sa isang araw. Tama, sa tala-arawan, dito naman natin nilalagay kung anong mga nangyari sa isang araw. For example, sabi kanina ni Pamela, una, nag-report kami. Pangalawa, nag-activity kami ng sandamaknak. Pangatlo, nagtira sa kartos ko. Pang-apat, nakita ko si Crush Kids may daily love na may kahawak na iba. Sumigaw pa siya doon. Okay, dito sa tingin. Paano ba na sumigaw? Ismael, pwede ba makidemo? Paano yung sigaw na ano? Ano to? Paano yung Hindi, parang kaya ni Ismael. Paano yung Kaya niya Ismael, yan, no? sir. Sir, active pa ng voice niya. Sigaw ng boses, sige nga, Ismael, sumigaw ka nga. Yung very stressful na araw mo, tapos gusto mo na lang talagang sumigaw. Paano kasi sigaw? Ismael. Ayaw ni Ismael. Gusto mo kaya natin si Ismael? Sige, sigaw mo nga yun, ha? Ano na yung pagsigaw mo, Ismael? Teacher! Yes. Leia! Anong ginagawa mo dito kami? Sigaw mo nga yung, ha? Leia!
Yung parang, yung sigaw. Iya. Ingat, gamay ha? Ganun na lang sigaw. So dito sa akin dinatangina, dito na lang pinagin ko sa tulong kong gamit. Respon yung araw niya. Dito na nangyari? Pangalawa? Siya, may crush na ba kayo? Sino yung crush mo? Hindi pwede, dapat mo kayo. So, ayan, nakikita nyo na ba kung ano yung nilalagay natin yung katawan? Ano nga ulit yung nilalagay natin sa katawan? Detalye po kung saan ito mo sasabihin na yan. Tama na tayo detalye kung bakit tayo nagsusulat. Dito natin, hinibigyan ng detalye ng katulong paksa natin. Dito natin nilalagay. Sinusulat lahat ng detalye na pwede natin nilalagay doon sa paksa natin. Hinibigyan? Bukas naman, pwede pang bata. Ang awan ay nakakalooban ng pagpapahalaga, mga kahilingan, pangako, maaaring rekomendasyon. Tama, dito natin nilalagay yung pagpapahalaga. Ano yung pagpapahalaga? Ako, parang nakalimutan yung natin yung pagpapahalaga. Parang gusto mong marinig yung boses ni Shannon. Shannon, ano yung pagpapahalaga? Pagbibigay ng importansya sa isang bagay. Mga kahilingan, pangako o maaaring rekomendasyon. Tingnan natin ang halimbawa ng kalambuhay kanina. Ang kanyang buhay at mga daan ay papunan ng bigay ng inspirasyon sa pagmamahal sa bayan. Nandito, makikita ba natin ang pagpapahalaga sa buhay ni Jesus? Yes, sir! Ano ang kahalagahan ng buhay ni Jesus? Nagsibigay ng inspirasyon sa pagmamahal sa bayan. Yun lang ba yung importansya ng buhay ni Jesus? Pagmamahal lang ba sa bayan? Inspirasyon lang ba? Nagbibigay ay hindi ang Patriotism. Baka may mga Catholic kang hindi nakakaalam ano na yung patriotism. pagmamahal sa sariling bansa. Pagmamahal sa sariling bansa. Tama. Kayo? Sir, pagiging modelo para sa mga kabataan dahil sa kanyang akla. Tama na pagiging modelo sa mga kabataan dahil sa kanyang mga akda. Surely, nakikita niya kung paano yung naglaban ng At tayo magpapakita na pakikipaglaban para sa iyong inang bayan. Okay, tingnan naman yung halimbawa ng ating sihan kanina. Pangako mo sa iyo na lagi lang akong nanligaw kapag kailangan niya. Ano naman yung sinasabi dito sa bukas? Diba sabi natin kanina yung bukas ay nangangako. pinapapaloban ng pagpapahalaga. Kahilingan, pangako, o mga kanilang naman rekomendasyon. Dito sa ating halimbawa, pangako. Ano yung pangakong iyon? Lagi siyang nandoon sa kanyang kaibigan. Lagi siyang Nandoon para sa kanyang kaibigan. Meron ba kayong kaibigan na ganyan? Meron po. Teacher dito ay Si Jaira, nasan si Jaira? iniwan po. Mini po, mini. Diba lagi siya nandiyan, bakit wala siya ngayon? Teacher, umihi po. Bawal po sumagat na dalawa. Okay, sige pa Mela. Teacher, wala po mga fake friends. Mga fake friends, sino yung mga fake friends na yan? Teacher, fake amin. Paano sila naging fake friends? Teacher, Kira was fake friend. Teacher, mga fake sila. Teacher, fake mga sila. class 8. Teacher, may kaming dagita. Yes. Teacher, di ba kapag fake
May binago ako ng katawan. Yes, yun naman ay, iba naman na yun kasi sa katawan naman na yun. Teacher, pangarap niya daw magpabago ng katawan niya. Ano ibabagoy mo sa katawan mo, Arjoy? Gusto niya daw, teacher. Teacher, Yung puso niya. yes, gusto niya daw yung kwat. Teacher, mas malaki daw. So, pwede magmahal ng teacher. Hindi pwedeng magmahal ng lima. Teacher, tatlo mahal niya. Ha? Tatlo. Mahal mo, sino yung mahal mo? Wala pa daw ng dalawa. Yung siya. Okay lang naman magmahal tayo ng marami, pero iba pa rin yung pagmamahal para sa isang special. Teacher, no. Teacher, no, that's bad. Yes. Pangit ang nagmamahal ng marami. Hindi, kasi yung pagmamahal ng marami, yun ay turo ng Diyos. Ang sinasabi ko yung pagmamahal ng isang special na tao. Ito ay ang gagawin natin asawa sa Teacher! mahal na ba ako? Secret. Teacher, may mahal ka ba? May mahal na ba ako? Secret. Teacher, honestly, the best college. Teacher, bawal daw nagsisecret. Teacher, bawal daw nagsisecret, sabi ni mama ko. Secret. Dapat isolve daw. Okay na Sige, basta gano'n. Okay lang na magmahal ng marami, basta yung pagmamahal natin na special, bibigyan lang natin sa isang tao. Teacher, dalawa kami mahal niya, Dalawa special. kayo mahal niya. Ayan, okay. Punta naman tayo sa wakas ng ating diary. Pakibasa nga ito. My God! Sana bukas Kaya mo nga yung wakas. My God! Sana bukas happy na yan. Ganun ba yung my God? Oh my God! My God! Sana bukas happy na Sana yan. bukas happy na. Ano nga yung gusto ipahiwatig ng wakas na? Sana bukas ang birthday naman. Baik tama ako? Teacher, Kahilig. Ito ay isang kahilingan. Paano mo nasabing kahilingan? Kasi gusto niya bukas ay wala nang stressful na araw. Gusto niya ay happy na. Tama, sana bukas, hindi na stressful, happy naman. Yun yung wakas ng isang diary. Nakita niyo na ba kung ano ilalagay natin sa wakas? Sa panimula, sa katawan at sa wakas? Mga ulit yung ilalagay natin sa panimula? O, katawan? Sulatin. At sa wakas? Pagpapahalaga. May mga katanungan ba kayo? Okay, sana naiintindihan niyo talaga ng maayos dahil magkakaroon tayo ng pangkatang gawain. Sa inyo pang gawain, kayo ay makapagkagsagan ng tuto. Mula kay Yenker hanggang kay Hazel, ang unang pangkat. Ang ikalawang pangkat ay mula kay Arjoy hanggang kay Miss Mel. At ang ikatlong pangkat ay mula kay Marion hanggang kay Johnny. Naiintindihan ang ilang pangkat? Kaya mahal, sa unang grupo, maaaring mabasahin ang inyong gagawin. Kayo ay bibigyan ko ng isang larawan. Ang larawan na ito ay inyong bibigyan ng salaysay. Ngayon naman sa ikalawang grupo, maaari bang basahin ninyo ang inyong gagawin? Gumawa ng liham pasasalamat sa isang guro. Sa ikalawang grupo, kayo ay gagawa ng liham na pasasalamat sa inyong guro. Ngayon naman sa ikatlong grupo, maaari bang basahin? Gumawa ng salaysay patungkol sa araw na ito. Kayo ay gagawa ng inyong salaysay patungkol sa inyong araw. Ngayon, narito ang dapat ninyong tandaan sa inyong pagsusulat ng salaysay. Ang una ay ang intention. Sa inyong intention, dapat ay may espasyo sa kaliwa bago sa simula ng inyong talata. Ngayon naman sa tamang batas, makikita ang tamang paggamit ng batas gaya ng tuldok, uwit at iba pa mga batas. Sa simula ng inyong salaysay,
Dapat may 2 hanggang sa 3 pangungusap. Sa gitna, may 4 hanggang sa 6 na pangungusap. At sa wakas ay may 2 hanggang sa 3 pangungusap. Naintindihan ba ang dapat na makita natin sa inyong salaysay? Oo, Guro. Ngayon na naman, bago tayo pumunta sa inyong grupo, narito ang ating pamantayan. Bibigyan ko kayo ng 5 puntos sa kawasahan kung makikita natin ang intention, ang tamang paggamit ng batas, ang simula, gitna, at wakas. Ngayon naman, sa pagtama sa oras, bibigyan ko kayo ng 10 minuto upang sa ganun ay tapusin ninyo ang inyong gawain. At bibigyan ko kayo ng 5 puntos kung natapos nyo ito sa takdang oras. Ngayon naman, sa presentasyon, bibigyan ko kayo ng 5 puntos kung maayos ang inyong paglalahad o kansado ang inyong pagsasalaysay sa inyong gawain. Sa na may pagbuo ang 15. Ngayon naman, maaari na kayong magsimula. Meron na lamang kayong 6 na minuto at inyong gawain. May 4 na minuto na naman kayo upang tapusin ang inyong Sure done. meron pa kayong 1 minuto upang tapusin ang inyong gawain. Ngayon naman kayo ay pumili ng 2 o 1 o 2 miyembro sa inyong kapatid para ipresenta ang inyong gawain. Sa unang grupo, Ito ang larawan na aming sinuri. At ito ang kumesay na aming grupo. Ang kalikasan ay ating kayamanan. Panatilihin ito malinis at maayos. Magbalik sa paligid upang maaliwalas tignan. Magtapon ng basura sa tamang basurahan. Huwag magputol ng puno at magsunod ng basura. Ituring ang kalikasan ng maayos. Pahalagahan ng kalikasan. Ito ay yaman ng isang maayos na pamayanan. ngayon naman, sa simula ay sinabi natin na sa simula makikita ang paksa. Ngayon sa unang grupo, ano ang paksa ninyo? Kalikasan. Kalikasan. Ngayon naman sa gitna,
Ano ang tungkol sa gitna? Mga gawain para mapahalaga ng kalikasan. Dito makikita ang mga gawain upang pahalagahan ang kalikasan. At sa wakas naman, ano ang inyong nilagay na mensahe? Rekomendasyon. Ang rekomendasyon na kung saan ang rekomendasyon ninyo ay Pahalagahan ng kalikasan. pahalagahan ang kalikasan. Ngayon naman sa ating Ngayon naman sa ating sinabi kanina na may indenture, meron daw indenture na nakikita sa sanaysay nila. Opo. Sa tamang batas naman, tama ang paglalagay ng kanilang tuldok. At sa simula ay may dalawa silang pangungusap. Sa gitna ay may apat na pangungusap at sa wakas ay may dalawang pangungusap. Bigyan natin ng 5 palakpak at isang buo. Sa kawastuhan, bibigyan ko sila ng 5 puntos dahil na bibigyan ko ang unang grupo ng 5 puntos at sa oras naman, bibigyan ko sila ng 5 puntos. Sa kawastuhan ay nakita naman natin na talagang na na-apply nila ang mga ang intention, tamang batas at sa simulan din na advokas. Ngayon naman sa tamang oras, natapos nila sa tamang oras. At sa panghuli ang presentasyon nila, bibigyan ko din sila ng 5 puntos dahil may makita at maayos ang pagkakalahan ng kanilang presentasyon. Ngayon naman sa ikalawang grupo, sino ang magprepresenta? Gumawa ng liham sa isang guro. Mahal pong guro, nais ko ipahayag ang aking taus-pusong pasasalamat sa lahat ng iyong sakripisyo, tiyaga at dedikasyon sa paglulunod sa amin. Hindi lamang po kayo naging gabay sa aming pag-aaral, kundi naging inspirasyon din kayo sa aming buhay. Salamat po sa inyong walang sawang pagtuturo, sa pag-unawa sa aming kahinaan, at sa patuloy na pagtuturo sa amin na gawin ang aming makakaya. Dahil po sa inyo, mas naging malinaw ang aming mga pangarap at mas tumibay ang aming paniniwala sa aming mga sarili. Hindi po natutupasan ang anumang bagay ang inyong ambag sa aming kaalaman at pagkatao. Habang buhay po namin dadalhin ang mga aral na inyong itinuro. Maraming salamat po at naway pag-isip po po kayo makapagbigay ng inspirasyon sa mas marami pang maglalaro. Mabuhay kayo. Yun naman sa liham na ito, makikita ba kung nasaan ang pambati na nilagay ng ikalawang grupo? Nasaan ito ang mahalong guro. Ngayon naman sa simula, makikita natin na ang kanilang liham ay patungkol sa ikalawang grupo, ano? Sa isang guro. At sa gitna naman ay ang pasasalamat nila sa kanilang guro. At sa pangwakas naman, ano ang nilagay niyo? Inspiration. Ngayon naman, ating bilangin kung sa simulain ay may 2 hanggang sa 3 pangungusap. At sa gitna naman, may 5 silang pangungusap at sa pangwakas ay may 2 pangungusap. Kaya naman, bibigyan ko sila ng 5 puntos sa kawastuhan dahil nakita naman natin na nakuha nila lahat. At sa oras naman, umabot sila sa 10 minuto. At sa presentasyon, bibigyan ko din sila ng 5 puntos dahil maayos ang kanilang pag-presenta. At sa pangatlong grupo naman,
Gumawa ng salaysay patungkol sa araw na ito. Ngayong araw ay isang magandang araw para sa akin bilang isang mag-aaral. Puno ito ng mga bagong karanasan at kaalaman. Pagpasok ko sa paaralan, masaya akong nagpagkwentuhan sa aking mga kaklase. Nagnig ako ng mabuti sa aming guro habang nagtuturo. Natuto ako ng mga bagong aralin na makakatulong sa akin. Napisali rin ako sa mga gawain sa loob ng klase. Sa oras ng pahinga, naglaro kami at nagtabanan. Sa pagtatapos ng araw, ako ay masaya at puno ng pasasalamat. Dadalhin ko ang mga natutunan ko upang lalo pang tumaling sa aking pag-aaral. Nakikita ba natin na may intention sa lahat ng talata? Opo. Sa tamang pantas naman, nakikita natin na tamang kanilang pagkain. Sa simula may dalawang kamura sa gitna. At sa kawangan ay dalawa. Ngayon naman sa sinong simula. Ano ay yung paksa? Ngayong araw. Ano po ang nangyari sa inyo? Kaya naman sa gitna? Ano ang inyong nalay? Pangako na kaya naman tawasan dito sa simula limang puntos kalimot sa mga nilagay. Limang puntos sa oras kahit tapos sila sa tamang oras at kasi limang puntos dahil mga itong kanilang pagrepresenta na may pagbubuang labing-dalawang presentasyon. Kaya naman ay bigyan natin sila ng ang bawat grupo ng limang palakpak. Ngayon naman, ano nga ulit ang tatlong bahagi ng di-formal na insight? Bahagi bang sabihin? Natasha? Simula, gitna, ako. Simula din. Sa simula, ano ang nakikita natin sa simula? Isbel? Tama ang nakikita natin sa simula. Nakikilala natin dito ang paksa o layunin ng salaysay. Sa gitna naman, ano ang binalagay natin, Natasha? Detalyadong informasyon tungkol sa paksa. Tama ang kwento o detalyadong kwento mismo ng salaysay. At sa wakas naman, ano ang nilalagay natin? Sa wakas ay makikita natin ang pagpasalamat. Mensahe o ang rekomendasyon o inspirasyon na gusto ipahatid ng manunulat. Ngayon naman, bakit nga ba kailangan natin ang tatlong bahagi ito sa pagsusulat ng di-formal na salaysay? Arjoy? Kita ang pagkakaalis ng daloy ng mensahe. Tama, upang sa ganun ay makita ang pagkakaayos o daloy ng mensahe o ang inyong salaysay. Dahil kung wala ang tatlong bahagi ito ay magiging putol-putol ang inyong kwento at hindi ito maintindihan ng mambabasa. Kaya naman, bakit paano nakakatulong ang tatlong bahaging ito sa pagsusulat ng salaysay? Natasha. Paano ito nakakatulong? Tatlong bahagi. First, nakakatulong ang tatlong bahagi sa una, ang simula is mas maging malalaman agad namin ang paksa ng isang salaysay. Ang sa gitna is malalaman natin kung ano yung mga ba yung kwento or kung bakit yung mga paksa ng mga binabigay. At sa wakas is makakuha tayo ng mensahe. Salamat kang Tasha. Nakakatulong ito upang maging mas malinaw ang mensahe at mas madali
natin maunawaan ng mambabasa. At ang tatlong bahagi nito ay nagbibigay ng struktura sa isinusulat ninyong salaysay. Sa tingin ninyo, kung masusulat ba ako ng liham sa aking kaibigan at hindi ko sinunod ang tatlong bahagi ng salaysay, ay malalaman ba ninyo kung ano ang mensahe na aking gustong iparating? Magiging kulang dahil, Hindi kompleto yung bahagi nito. hindi kumpleto ang bahagi nito. Magiging magulo ang ating dahil wala ang kung walang pambati, hindi na malalaman kung para sa kanya ba o para sa kalimutan ko. At kahit na naman, hindi na malalaman kung ano ang gusto kong pagpuntahin ako, simulat na para sa kanya. At sa wakas naman, hindi na malalaman kung ano ang mensahe na gusto kong iparating. Kaya naman, importante ipandaan natin ang tatlong bahagi na di formal ang salaysay dahil ito ay nakatutulong sa mas maliwanag at mas magandang daloy ng pagsusulat ng di formal na salaysay. Naintindihan ba mga bata? Ngayon naman mga bata, magkakaroon tayo ng isang bubuan na aktibidad. Maaari ba kayong maglagay ng isang direct papel? Sa isang buong papel na yan, sa isang buong papel na yan ay gumawa ng di-formal na salaysay gamit ang paksang ang pagiging mabuting mag-aaral. Kayo ay gumawa ng di-formal na salaysay ng iyong paksa ay pagiging mabuting mag-aaral. Narito ang dapat tandaan sa inyong pagsusulat. Sinabi ko kanina na ang dapat ninyong tandaan sa pagsusulat ay ang intensyon, tamang banta at ang tamang bantas. Sa simula, maaari kayong maglagay ng 2 o hanggang 3 pangungusap. Sa gitna naman ay maaari kayong maglagay ng 4 hanggang 5 pangungusap. Sa wakas, maaari kayong gumawa ng 2 hanggang 3 pangungusap. Sige, maaari na kayong magsimula mga bata at ibigyan ko kayo ng 5 minuto. Ang tapusin ang iyong activity. Mga bata, tapos na ba kayo sa inyong aktibidad? Guro! Kung ganoon, pagbilang ko ng 5, dapat nasa harap na ang iyong mga papel. Ipasa ang papel. Mula sa likod, ipasa ang papel sa inyong harapan. 1, 2, 3, 4, 5. Para naman ito yung aralin, pagtulad ng ilong kahiling, talang buhay. Ano nga ulit itong talang buhay? Ano nga ulit yung talang buhay? Kwento patungkol sa isang buhay ng isang tao. Ito naman, sarili nyo naman yung ipikwento ninyo. Siguraduhin, ibahagi ang inyong kapanganakan at ibang detalye nangyari sa buhay nyo. Ano ba yung susulat natin sa talang buhay? Tungkol sa ano ba yung mga detalye pwede natin ilagay? Sa pinanganak, sino yung mga magulang mo? Sino yung best friend mo? Kailan ka nagpa-baptism? Pwede ka nun? Kailan ka nag-start na mag-aral? Pwede yung mga ganun detalye ilagay natin sa talang buhay. At yan yung isusunodin ninyo sa susunod nating pagkikita. Naiintindihan? Guro! Ang gayon, maraming salamat. Maaari bang tumayo ang lahat? Paalam mga